Kabanata 271. Ngumisi si Joseph nang may kayabangan. Dumami na ang napuntahan niyang bar at club pero ito ang unang beses niya sa Blue Moon Bar, kaya wala siyang alam kay Mr. White. Pero dahil sa sobrang kumpiyansa niya at init ng eksena ay wala siyang pakialam kahit sino pa ito. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula. May rules ang bar na ito. Sabi ni Mr. White ng malamig. Kung wala kayong intensyon na manggulo, humingi kayo ng tawad at magbayad ng doble sa pinsala. Kung hindi, babaliin ko ang isa sa mga buto ninyo. Pumili kayo. Si Ricky at ang mga tauhan niya ay agad lumuhod at nagbayad. Ngayon ikaw naman. Tumingin si Mr. White kay Joseph. Hindi ako luluhod. Galit na sabi ni Joseph. Ayaw kong magbayad ng doble at lalong hindi ako hihingi ng tawad. Magaling kung ganoon, babaliin ko ang isa sa mga braso mo. Sagot ni Mr. White, hindi ako natatakot sa inyo. Mayabang na sabi ni Joseph. Lumaban ka Joseph, sigaw ni Luisa na excited sa gulo. Dahil sa papuri ni Luisa mas lalong naging kampante si Joseph. Sugod, sigaw ni Mr. White at mabilis umatake. Nagulat si Leon at napansin niya ang lakas ng kalaban na nasa advanced acquired state. Nagulat din si Joseph pero sumugod siya at sinipa si Mr. White. Ngunit mabilis na gumanti si Mr. White at sinipa si Joseph pabalik. Bam! Tumilapon si Joseph at bumagsak sa bar at agad dumyugo. Natigilan si Luisa, at lahat ay nagulat. Hindi nila akalain na matatalo si Joseph sa isang suntok lang. Akala nila malakas siya pero mali sila. Narinig ang bulungan ng mga tao. Akala ko malakas siya, pero peke lang pala. Hindi man lang nakasalo ng isang atake kay Mr. White. Ano bang lakas ng loob niya para kalabanan siya? Nadismaya ang mga tao at nagsimula ang maingay na usapan. Akala ko magaling siya, bakit isang palo lang talo na? Sabi ng ilan. Natigilan si Luisa. Akala niya si Joseph ay isang rare talent, pero ngayon nakita niyang puro yabang lang pala ito. Buwisit niloko niya ako, muntik na akong maniwala. Galit niyang bulong. Sa sandaling iyon nawala ang paghanga niya kay Joseph at napalitan ng inis. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang magpadala. External power lang siya, kaya hindi siya kalaban ng tunay na martial artist. Sabi ni Leon. Tumawa si Luisa ng mapanlait. Ikaw pa ang magsalita na parang ikaw ay mas magaling, kung ikaw ang kalaban niya dudurugin kanya maparang langaw. Sagot niya, namula si Joseph sa kahihiyan at hindi makatingin sa mga tao. Nakita niyang si Mr. White ay isang tunay na martial artist at hindi niya kayang kalabanan ito. Kung magpapatuloy siya ay mas malala pa ang aabutin niya. Baliin ang paa niya at itapon siya palabas. Utos ni Mr. White. Dalawang tauhan ang lumapit na may hawak na bakal. Natakot si Joseph. Huwag po, ako ay nagkamali, humihingi ako ng tawad, at babayaran ko ng doble ang pinsala. Sabi niya na nanginginig. Dapat ginawa mo yan kanina. Sagot ni Mr. White at pinatigil ang kanyang mga tauhan. Lumuhod si Joseph agad. Nakakadiri, hindi lang sinungaling, duwag pa. Sabi ni Luisa ng may pangmamaliit. At kayo? Tumingin si Mr. White sa grupo ni na Leon. Gusto na sana umalis ni Luisa kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit humarang ang mga tauhan. Natarante sina Annie at Lacey. Nagbago ang ekspresyon ni Leon at iniharang niya ang sarili. Mr. White, tama ba kayo na kami ang sisihin? Kami ay biktima lang. Sabi ni Leon. So ano kung biktima kayo, may rules ang bar na ito at hindi kayo makakaalis basta-basta? Sagot ni Mr. White. Lumuhod o ipapabalik ko ang isa sa iyong mga kamay o paa, pumili ka. Malamig na sabi ni Mr. White. Galit na sumagot si Leon. Paano kung tumanggi ako? Lud, ikaw. Nagulat si Luisa. Hindi niya akalaing haharap si Leon ng diretso kay Mr. White, kahit nakita na niya kung paano natalo si Joseph. Ngunit may halong pagkamangha rin siya. Magaling kung ganoon. Tumawa si Mr. White. Brat, dahil matapang ka, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sayang ang mga babaeng kasama mo, bata pa sila. Kaya ganito na lang. Hahayaan kita pero babaliin ko ang dalawang braso mo. At tapos na tayo. Sige, subukan mo kung kaya mo. Kalmado lang na sagot ni Leon. Lud, seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Luisa.
Sa kabila ng nangyari kagabi sa kanya ay tinatawag pa rin niya si Leon ng ganoon, pero ngayon ay nag-iba na ang pakiramdam niya. Hindi siya nagbibiro, "Huwag kang mag-alala kaya nilang walang gawin sa akin," sabi ni Leon. Nag-ingay ang paligid. "Tingnan mo ang batang yan, tinatawag pang basura si Mr. White, gusto ba niyang mamatay?" Akala ng lahat ay tanga si Leon. At naiiba siya kay Joseph na hindi alam ang tunay na lakas ni Mr. White. Samantala si Leon ay alam na ang lakas ng kalaban pero handa pa rin siyang lumaban. "Brat, matapang ka ha," sigaw ni Mr. White, "kung gusto mong mamatay pagbibigyan kita." Sumugod ang dalawang tauhan, pero mabilis si Leon at sinipa sila pababa. Sumunod ang iba pang kalaban ngunit mabilis siyang lumusot sa gitna ng grupo. Lahat ay nagulat sa bilis niya. Hindi nila inaasahan na ganito siya kalakas sa kabila ng payat niyang pangangatawan. Ngunit naniniwala pa rin ang karamihan na matatalo rin siya. Nagdilim ang tingin ni Mr. White. "So may kakayahan ka pala," sabi niya, at bigla siyang sumugod gamit ang claw style na diretso sa dibdib ni Leon. Hindi naramdaman ni Mr. White ang anumang true energy mula kay Leon kanina, kaya inakala niyang isa lang itong fighter na puro external power tulad ni Joseph. Dahil dito, wala siyang kinatakutan. "Lud, mag-ingat ka," sigaw ni Luisa na namutla habang inaakalang tapos na si Leon. Si Joseph naman ay lihim na umaasang matalo si Leon para hindi siya ang nag-iisang napahiya. "Mayabang ka ha," sabi ni Leon habang nakatayo lang at parang hindi natitinag. Sa sandaling sigurado ang lahat na matatalo siya, sinalo ni Leon ang atake ni Mr. White gamit ang isang kamay. Habang ang kabilang kamay ay agad na sumuntok sa dibdib nito. Bam! Tumilapon si Mr. White at bumagsak sa stage na parang sirang manika. Natigilan ang lahat. Sino? Walang makapaniwala. Maging si Luisa at Joseph ay natulala. Ang lakas ni Mr. White ay alam nilang kaya nitong talunin si Joseph sa isang galaw. Pero natalo siya ni Leon sa isang suntok lang. Nagpapatunay kung gaano katindi si Leon. "Lord, ang galing mo!" Sigaw ni Luisa at niyakap si Leon sa tuwa. Napatingin si Joseph at inamin sa sarili na mali ang pagkakilala niya kay Leon. "Buti na lang hindi ko siya nakalaban," sabi niya sa isip. Si Mr. White ay hirap na tumayo at hindi makapaniwala. Kung sa isang galaw lang niya ako natalo, ibig sabihin nasa innate state siya. Sabi niya, hindi alam ni Mr. White na si Leon ay higit pa sa inaakala niya. "Hindi imposible," sagot ni Leon. "Pwede na ba kaming umalis?" Ngunit bago pa sila makaalis nagsalita si Mr. White. "Huwag mong isipin na tapos na ito. Ang boss ng Blue Moon Bar ay si Master Shelton, ang descending tiger ng 4 tigers. Nasa intermediate innate state siya. Hindi kanya patatawarin." Nag-ingay ang buong bar dahil sa narinig nila. Kabanata 275. Ang 4 tigers ay kilala bilang mga boss ng lungsod sa loob ng maraming taon. Walang sino mang basta-basta nakakalaban sa kanila. Akala ng karamihan wala ng pag-asa si Leon. Kapag dumating ang descending tiger, patay na siya. Sabi ng mga tao habang nakatingin ng may awa. Sinuri ni Mr. White si Leon na may malamig na ngiti. Alam niyang nasa initial hanggang early innate state lang si Leon. Kaya si Master Shelton na nasa intermediate innate state ay tiyak na mas malakas. Nang marinig iyon, bahagyang namutla si Leon. Intermediate innate state. Bulong niya. Alam niyang malayo pa siya roon at kung haharap siya sa ganoong kalaban wala siyang panalo. "Luisa, halika na, umalis tayo," sabi ni Leon habang hinahawakan ang kamay ni Luisa. Ngunit bago pa sila makaalis may dumating na malakas na presensya. "Hindi kayo basta-basta makakaalis dito," sigaw ng isang malamig na boses. Pumasok si Master Shelton kasama ang grupo niya. Natigilan ang lahat. "Ito na ang descending tiger," sigaw ng crowd. Lumuhod si Mr. White. "Master Shelton, salamat at dumating ka na po. Siya po ang lumilikha ng gulo." Pakisaway po siya. Galit na sabi niya. "Sino ang naglakas loob na manggulo dito?" Sigaw ni Master Shelton. Nang ituro si Leon agad siyang napatingin dito. Natigilan si Leon. "Mason, ikaw ba yan?" Bulong niya nang makita ang mukha ng lalaki. Natigilan din si Mason. Dahil ang tinatawag na descending tiger ay ang dating subordinate ni Leon. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Leon. "Master," bati niya ng may respeto.
Natulala ang lahat sa eksena. Akala ng lahat ay mapapaluhod si Leon sa pagdating ng Descending Tiger. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang Descending Tiger mismo ang lumuhod. Natigilan ang buong bar. Ano ang nangyayari? Parang nawala sa katinuan si Master Shelton. Bulong ng mga tao habang nagkakatinginan. Hindi makapaniwala si Mr. White. Master Shelton, ano po ang ginagawa ninyo? Siya lang po ay. Hindi siya natapos. Biglang sumigaw si Mason. Tumahimik ka. Sampal niya kay Mr. White. Sampal. Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Siya si Mr. Wolf. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Nanginginig si Mr. White sa takot. At agad na lumuhad. Mr. Wolf, patawad po, hindi ko alam. Sabi niya na nanginginig. Lalong naguluhan ang mga tao. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit pati ang Descending Tiger ay natatakot sa kanya? Natulala si Luisa. Akala niya si Leon ay simpleng secretary lang ng kanyang pinsan. Pero ngayon nakikita niya na siya ay isang napakalakas na martial artist na iginagalang kahit ng Descending Tiger. Parang gumuho ang tingin niya sa sarili. Samantala lumapit si Mason kay Leon ng may respeto. Mr. Wolf, humihingi po ako ng paumanhin sa ugali ng mga tao ko. Sabihin mo lang po kung ano ang gusto mong parusa. Sagot niya, okay lang. Misunderstanding lang ito. Pwede na kayong tumayo. Sabi ni Leon ng kalmado. Salamat Mr. Wolf. Sagot ni Mason habang humihinga ng maluwag. Biglang may isang tauhan ang pumasok na nagmamadali. Master Shelton, masamang balita. Nandito si Xander, ang Flying Tiger. Kasama niya ang grupo niya. Galit ang mukha ni Mason. Xander, alam niyang isa ito sa 4 Tigers na may alitan sa kanya. Si Xander din ang siyang nanakit sa kanya noon. Kunin ang mga sandata. Sumunod kayo sa akin. Utos ni Mason. Ngunit bago siya umalis tumingin siya kay Leon. Baka hindi ko siya kayanin mag-isa. Pwede mo ba akong samahan? Sige, sagot ni Leon. Napansin ni Leon na personal na alitan ito kaya kahit ayaw niyang makisali, wala siyang choice dahil si Mason ay teknikal na kanyang subordinate. Bukod doon, malapit na rin siya sa level ng intermediate innate state at sa tulong ni Mason, kaya nilang labanan si Xander. Okay, sagot ni Mason na masaya. Akala niya si Leon ay Supreme Master kaya kampante siya. Si Luisa naman ay excited. Wow, mas maraming drama. Tara Annie, Lacey, tingnan natin. Sabi niya habang hinihila ang dalawa palabas. Sumunod din ang ibang customers na gustong manood. Sa labas ay maraming sasakyan ng humarang sa entrance ng bar. May isang itim na mamahaling kotse sa gitna. Bumukas ang pinto at lumabas si Xander Long, ang Winged Tiger. May peklat siya sa mukha at may kasama siyang mga armadong tauhan. Lumabas din sina Leon, Mason at ang grupo nila. Nagharap ang dalawang panig. Si Mason ay nagdilim ang mukha. Xander Long, ito ang teritoryo ko sa Blue Moon Bar, bakit ka nandito? Sabi niya. Mason, ngumisi si Xander. Dati pinabayaan kita dahil sa Southern King. Pero ngayon wala ka ng silbi. Oras na para tapusin natin ito. Sa mundo ng mga gangsters may dalawang hari. Ang Southern King at Northern King. Hinahati nila ang lungsod. Ang 4 Tigers ay mga under nila. Si Mason at ang Descending Tiger ay nasa panig ng Southern King. Habang si Xander at isa pa ay nasa Northern King. Nagkakabanggaan na ang dalawang panig. At nagsisimula na ang totoong laban. Habang ang mga teritoryo ni Mason ay nag-o-overlap sa ilan sa kay Xander, matagal nang may alitan ang dalawa dahil sa labanan sa mga sakop na lugar. Sa simula ay may 8 lugar si Mason sa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit tumigil ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan mula nang siya ay masubitan ni Xander 6 na taon na ang nakalipas. Dahil dito, unti-unting nakuha ni Xander ang kalahati ng mga teritoryo ni Mason sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, 3 pangunahing lugar na lang ang natira kay Mason. Sa kabutihang palad, may proteksyon siya mula sa Southern King at hindi agad siya napapatay ni Xander at kailangan munang dahan-dahanin ang pagkuha ng mga teritoryo. Gayunpaman dahil lumiit ang kanyang sakop, bumaba rin ang kita na naibibigay ni Mason sa Southern King, at dahil hindi na rin siya lumalakas sa mga nakaraang taon, unti-unti na siyang nawalan ng halaga sa paningin nito. Para na lamang siyang isang tao na nagtatrabaho para sa Southern King,
ngunit madaling itapon kapag wala ng silbi. Dahil dito, nagdesisyon si Xander na tapusin na si Mason at resolbahin ang kanilang alitan. Sinabi ni Mason na kung noon pa dumating si Xander ay maaaring patay na siya, pero huli na ang lahat dahil ngayon ay may tulong na siya ng Supreme Master kaya hindi siya natatakot kay Xander. Nagulat si Xander at tinanong kung may iba pa bang plano si Mason. Itinuro ni Mason si Leon na nagsabi na siya ang kanyang sandata ngayon, at siya ang tutulong sa kanya. Nagulat si Xander nang makita si Leon Wolf dahil natanggap niya ang utos mula sa Sullivan family na alisin si Leon kasama ang detalyadong impormasyon at larawan nito, kaya agad niya itong nakilala. Nagtanong si Leon kung kilala siya ni Xander, ngunit hindi ito sumagot at tumawa lamang ng malakas na parang may magandang nangyari. Mas lalo pang nalito si Leon sa sitwasyon pero ang malinaw sa kanya ay siya ang target ng kaaway sa harap niya. Sinabi ni Xander na si Mason ay puro salita lamang at ipinaalam ni Mason na si Leon ay isang Supreme Master na kayang talunin ang kahit sino. Labis na nagulat si Mr. White at ang iba pa nang marinig ito, dahil para sa matatandang martial artist, ang mga Supreme Master ay matatagpuan lamang sa pinakamalalakas na pamilya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa wakas ay naunawaan na ni Xander kung bakit ganoon kataas ang pagtrato ni Mason kay Leon dahil si Leon ay isang Supreme Master sa murang edad. Maliban kay Mr. White, lahat ay nalito. Dahil sila ay karaniwang tao na walang malalim na kaalaman sa martial arts, wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng Supreme Master. Kahit mukhang nakakatakot ang tunog nito, hindi nila lubos na mauunawaan hanggat hindi nila ito nakikita mismo. Si Luisa naman ay masayang-masaya habang nakatingin kay Leon na tila balabis ang paghanga. Itinuro ni Xander si Leon habang may kakaibang ekspresyon, at bigla siyang tumawa. Nakuha niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leon, at alam niya na si Leon ay isang ulilang walang kwenta at hindi pa isang martial artist. Dahil sa edad ni Leon, kung totoo man na siya ay Supreme Master, dapat sana ay kilala na siya bilang isang pambihirang talento, ngunit wala siyang narinig na pangalan ni Leon sa mga ganoong antas. Para kay Xander, malinaw na hindi maaaring Supreme Master si Leon. Tumawa si Xander at sinabing tanga si Mason dahil pumili lamang ito ng kung sino at tinawag na Supreme Master para takutin siya, at hindi siya naniniwala dito. Sinabi ni Mason na maniwala siya o hindi, ay wala siyang pakialam at iniwan kay Leon ang pagharap kay Xander habang siya naman ay haharap sa dalawang lalaking nasa initial innate state. Nagulat si Leon dahil inaasahan niyang magtutulungan sila ni Mason laban kay Xander, at hindi niya inaasahan na may mga tauhan pala itong nasa initial innate state. Alam ni Leon na hindi niya kakayanin si Xander ng mag-isa. Inutusan ni Xander ang kanyang mga tauhan na umatake, at agad na sumugod ang dalawang lalaki patungo kina Mason at Leon. Nagbunyi ang mga natitirang thugs dahil karaniwan sa mundo ng gangsters ay hindi na nagiging simpleng away lamang ang mga ganitong sitwasyon, kundi pinagpapasyahan ito sa pamamagitan ng mga martial artist. Sumugod si Mason upang harangin ang dalawang kalaban. Napansin ng isa sa mga kalaban ang lakas ni Mason at nabigla ito dahil nasa intermediate innate state na siya. Kabanata 300. Hindi inaasahan ni Xander na maabot ni Mason ang antas ng intermediate innate state kaya't nabigla siya at nawalan ng balanse ang kanyang kumpiyansa. Sinabi ni Xander na matagal nang itinago ni Mason ang tunay niyang lakas, at tila kailangan niyang ibigay ang lahat ngayon dahil naging seryoso na ang sitwasyon. Nag-init ang puot sa mga mata ni Xander at napagdesisyonan niyang kailangang patayin agad si Mason dahil kung hindi, baka lalo pa itong lumakas sa hinaharap. Ibinili ni Mason kay Leon na iwan na lang sa kanya si Xander habang siya ay haharap sa dalawang kalaban. Bilang isang martial artist sa intermediate innate state, kaya niyang talunin ang dalawang nasa initial innate state. Kapag natulungan siya ni Leon na mapabagsak si Xander, sigurado siyang mababaliktad ang laban. Ngunit sinabi ni Leon na hindi pa siya handa, pero huli na ang lahat para tumakas. Sa kabutihang palad, malapit na rin siyang umabot sa intermediate innate state, at kailangan lamang niyang patagalin si Xander hanggang matapos ni Mason ang dalawang kalaban. Inatake ni Xander si Leon upang mabilis itong maalis at makatulong sa kanyang mga tauhan laban kay Mason.
Ngunit biglang may sumulpat na figure sa harap ni Leon at sinalo ang atake ni Xander. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at si Xander ay napaatras at muntik pang samuka ng dugo. Nagulat si Leon nang makita na si Harvey Shearer ang tumayo sa kanyang harapan. Yumuko si Harvey kay Leon at binati siya ng may paggalang. Si Leon ay nagpagaling sa kanyang lola at nailigtas ang kanyang nakababatang kapatid, kaya malaki ang utang na loob ni Harvey sa kanya. Nang makita ni Xander kung sino ang tumayo sa kanyang harapan, agad niyang nakilala na ito ay si Harvey Shearer ng Shearer family. Kahit na bihirang magpakita ang Shearer family, kilala si Harvey bilang panganay na anak nito at isa sa mga mahalagang tao sa Springfield City. Nagpakita ng kumpiyansa si Harvey at sinabing hindi naman siya ganoon ka-ignorante. Tinanong ni Xander kung ano ang ginagawa ni Harvey dahil wala naman silang personal na alitan. Ayon sa impormasyon ni Xander, si Leon ay isang ulila at walang kakayahan, habang si Harvey ay mula sa isang major family. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ipinagtatanggol ni Harvey si Leon. Ngunit ngumiti lang si Harvey at sinabing ginagawa niya ito dahil gusto niya, at wala siyang pakialam kung may problema man si Xander o wala.